Ngayon ang pag-aaralan natin ay ang loss of resistance. So sabi dito, the resistance R offered by a conductor depends on the following factors. Una, it varies directly as its length L. So ibig sabihin ng varies directly, kapag humaba yung length ng ating conductor, tataas din yung value ng resistance natin. Kapag umikli yung length ng conductor, mababa yung value ng resistance. So kung titingin tayo dito sa figure 1.3, itong mas mahabang conductor natin ang mayroong greater R. Samantalang itong maikling conductor naman ay mayroong lower R. Pangalawang statement, it varies inversely as the cross-section A of the conductor. Ang cross-section A naman ay ang cross-sectional area ng ating conductor. Ito yon sa ating figure. At kapag sinabing varies inversely, kabaliktaran naman yon. Kapag lumaki yung area, liliit yung resistance. Kaya kung titignan ulit natin yung figure 1.3, ang unang conductor natin ay mayroong malaking area, kaya naman low ang R niya. Ang pangalawang conductor ay mayroong smaller area, kaya greater naman yung R niya. Yung pangatlong statement, it depends on the nature of the material. So meron pa ring factor na nakadepende sa nature ng material kung ang conductor ba natin ay copper, aluminum, silver, or any other metal. At ang pang-apat naman na factor ay ang temperature ng conductor. So sa video na to, magpo-focus lang tayo sa factors 1, 2, and 3, which are length, cross-sectional area, at saka yung nature ng ating material. Since ang statements number 1 at saka number 2 ay nagpapakita ng variations, ipakita natin siya. So sabi, R varies directly sa L, tapos inversely naman sa cross-sectional area ng conductor. So para itong sign na to ay maging equal sign, kailangan natin ng proportionality constant. At ang proportionality constant nga na iyon ay dedepende sa statement number 3 natin na nature of the material. At yung proportionality constant nga na iyon ay ang tinatawag nating resistivity. So para sa ating resistivity or the specific resistance, ang bawat isang material or conductor ay mayroong kanya-kanyang value ng resistivity. So naging equal nga siya dahil meron na tayong proportionality constant na rho or yung resistivity natin, then multiplied by the length over area natin. At ito na ang magiging formula natin para sa ating resistance. Ulitin natin, R is the resistance equals sa resistivity or specific resistance multiplied by the length of the conductor over the cross-sectional area of the conductor. Ngayon meron tayong note dito sa ibaba na ang sabi, specific resistance of a material may be defined as the resistance between the opposite faces of a meter cube of that material. So sinasabi dito na yung daw specific resistance ay pwedeng maging katumbas ng resistance ng isang cube ng ating conductor. So kung titingnan natin yung figure 1.4 natin, ang conductor natin ay sinasabi natin isang meter cube na kung saan ang length niya ay 1 meter at ang cross-sectional area naman niya ay 1 square meter. Kaya yung L natin ay magiging 1 at yung area natin ay magiging 1 din naman. Kaya kapag ang value ng L over A natin ay 1, lalabas lang din naman na yung resistance natin ay equal sa specific resistance. I-take note lang ulit natin na sinasabi dito na yung specific resistance natin ay equal sa resistance kung ang conductor natin ay isang cube or isang 1 meter cube na conductor. Meron siyang length na 1 meter, meron din siyang cross-sectional area na 1 square meter. Magsagot na tayo ng mga problems. A coil consists of 2,000 turns of copper wire, having a cross-sectional area of 0.8 square millimeter. The mean length per turn is 80 centimeters,
and the resistivity of copper is 0.02 microohm meter. Find the resistance of the coil and power absorbed by the coil when connected across 110 VDC supply. So ang unang gagawin natin, ilista natin yung mga given. Para sa problem number 1, ang mga binigay na given ay isang coil na mayroong 2,000 turns. Tapos, ang wire natin or ang conductor natin ay mayroong cross-sectional area na 0.8 square millimeter. Ngayon may binigay na mean length per turn na 80 centimeters. Tapos ang resistivity ng copper ay 0.02 times 10 raised to negative 6 ohm meter or 0.02 microohm meter. Ang pinapahanap sa atin ay ang resistance at saka yung power absorbed by the coil. So, syempre, from the given, meron tayong resistivity tsaka area. Malamang sa malamang para makuha natin yung value ng R, ang gagamitin nating formula ay R equals resistivity times length over area. So, kung itutuloy natin yung solution, ang binigay na resistivity ng copper ay 0.02 microohm meter. Ngayon, ang sumunod sa ating formula ay ang length. Sa problem kasi merong binigay na coil na merong 2,000 turns. So, ilagay natin na meron tayong 2,000 turns para sa ating coil at sinabi din naman na merong mean length na 80 cm per turn. Kumbaga meron tayong 80 cm na length kada turn. Kaya kung titignan natin yung ating solution, makakancel natin yung turns at magiging centimeter na lang yung unit para sa ating variable length. At dahil centimeter nga yung natirang unit sa ating length, gawin natin siyang meter para maging kapareha siya ng unit natin dito sa resistivity natin na ohm meter. So by multiplying conversion factor na sa isang meter ay mayroong 100 centimeters. At dito makakancel na natin yung unit na centimeter at may matitira tayong unit na meter. Para naman sa area, binigay naman yung cross-sectional area ng ating conductor na 0.8 square millimeter. At dahil millimeter nga yung binigay na unit ng ating area, gawin din natin siyang square meter. Mag-multiply tayo ng conversion factor na sa isang metro ay mayroong 1,000 millimeters. At dahil unit of area ang kina-convert natin, i-square natin yung ating conversion factor. So dito magkakaroon tayo ng meter square over mm square. Makakancel na natin yung millimeter square dito at saka yung millimeter square dito. Tapos kung titingnan natin, meron tayong ditong meter square at dito naman sa numerator ay may dalawang meter pa din. Kaya makakancel din natin yung mga meter na iyan. So kung gagawin natin ang operation, mapapalabas na natin yung value ng ating resistance. At ang value nga ng resistance natin ay 40 ohms. Ngayon para sa pangalawang tanong, ano daw yung power absorbed by the coil kapag nakakonect na yung resistance natin o yung coil natin sa 110 VDC supply. So alam naman natin yung formula ng ating power na P equals VI, ngunit wala tayong I. Pero alam naman din natin from Ohm's law na yung I ay katumbas lang din ng V over R. Kaya naman sa pagkuha ng power natin, ang gagamitin nating formula ay V square over R, na kung saan ang voltage ay binigay na 110 volts. Over yung nakuha nating resistance na 40 ohms. By doing the operation, makukuha natin yung power absorbed na 302.5 watts. Let us now proceed sa problem number 2. An aluminum wire 7.5 meter long is connected in parallel with a copper wire 6 meter long. When a current of 5 amperes is passed through the combination,
it is found that the current in the aluminum wire is 3 amperes. The diameter of the aluminum wire is 1 millimeter. Determine the diameter of the copper wire. Resistivity of copper is 0.017 microohm meter, and that of the aluminum is 0.028 microohm meter. So ito ang mga given sa ating problem. Una, meron tayong dalawang materials, aluminum at saka copper. Ang aluminum wire natin ay may habang 7.5 meters. Samantalang yung copper wire naman ay 6 meters. Tapos, ang dalawang wire natin ay nakakonekta na parallel. So ito yon, parallel connection sila. Pagkayari noon, nagpadaan daw ng 5 amperes na kuryente sa ating combination, sa ating parallel combination. Siyempre, kapag dumalo yung 5 amperes na yon, mahahati yung 5 amperes natin sa dalawang wire natin na aluminum tsaka copper. Ang dumaan daw sa aluminum ay 3 amperes. Siyempre, kung 3 amperes yung dumaan sa aluminum, yung matitira sa 5 amperes na 2 amperes ang dadaan sa copper. Kaya 2 amperes yung current natin sa copper. Binigay din yung diameter ng ating aluminum na 1 mm. At pinapahanap naman yung diameter ng copper. Ang resistivity ng copper ay 0.017 microohm meter, tapos sa aluminum naman ay 0.028 microohm meter. So paano natin makukuha yung diameter ng copper gamit yung mga given na yan? So ang una siguro natin gagawin ay mag-focus tayo sa copper, since yung diameter ng copper naman yung hinahanap. So kung merong resistance ang copper natin, syempre may formula tayo na resistivity ng copper times length of copper over area ng copper. Saan ba natin makukuha yung diameter ng copper? Dito yun sa area ng copper, di ba? At dahil nga diameter yung pinapahanap sa atin, bilog yung ating wire. Kaya yung area ng ating copper ay area ng circle, which is pi over 4 d square. Or yung d na to, ito yung hinahanap nating diameter ng copper. So kung yung area ng copper ay papalitan natin ng formula na to, ito yun, di ba, yung area ng copper na to ay papalitan natin ng pi over 4 d square. Ganito na ang magiging itsura niya. Resistance ng copper ay equal sa resistivity ng copper times the length of copper over pi over 4 d square, which is originally ito yung area natin. Pinalitan lang natin siya na itong formula na to. So kung i-isolate na natin yung diameter ng copper para makuha natin siya, ang lalabas na equation ay, so ito nga yung huling equation natin, di ba? Yung resistance ng copper ay equal sa resistivity times the length over yung area natin na pi over 4 d square. Since nag-focus muna tayo sa copper, alisin muna natin yung mga subscript na copper para di tayo maguluhan. By cross multiplication, dahil i-isolate nga natin yung d, mapupunta sa taas yung d square, tapos yung r naman ay mapupunta sa ibaba. Cross multiplication lang naman. At syempre, para makuha natin yung pinaka-value ng d, para makancel ang square, we take the square root ng both sides. Kaya naman yung value ng diameter natin ay square root of rho, or yung resistivity, times the length over pi over 4r. So kung titingnan natin yung variables na kailangan para makuha natin yung value ng d, meron tayong rho, L at saka r. Kung titingnan natin ang given natin sa copper, meron lamang tayong rho at saka L. Wala pa tayong r. So ang next step na gagawin natin ay kunin natin yung value ng r ng copper. So from the parallel connection, masasabi natin na yung voltage sa aluminum ay equal sa voltage sa copper. Kasi nga, di ba, nasa parallel combination tayo. Next, from Ohm's law naman, alam natin na ang value ng voltage ay I times R. So kung papalitan natin yan, dito para sa aluminum ay current sa aluminum multiply
sa resistance ng aluminum. Equal naman sa voltage ng copper na current sa copper times sa resistance ng copper. So kung titingnan ulit natin yung mga variables na kailangan para makuha natin yung R ng copper, kailangan natin yung I ng aluminum, resistance ng aluminum, at saka yung I ng copper. So sa given natin, meron na tayong I ng aluminum at saka I ng copper. Kunin na lang natin yung R ng aluminum kung kaya nating makuha gamit yung mga given. So para sa pagkuha ng resistance ng aluminum, ang kailangan natin ay ang resistivity ng aluminum, nakabigay naman na 0.028 microohm meter. Tapos, ang susunod ay length ng aluminum na 7.5 meters. Over area. So, ang area ng aluminum, dahil nakabigay ang diameter ay circle. So, alam naman natin na ang area ng circle ay pi over 4 d square. So, gamit ang diameter ng aluminum, ang area niya ay pi over 4 d millimeter square. So, bago tayo mag-proceed sa solution, i-check muna natin kung pare-parehas na ba or uniform yung mga units na ginagamit natin sa ating equation or sa ating solution. So, dito sa ating solution na hindi pa uniform dahil meters pa yung unit natin sa itaas, tapos millimeters naman yung nasa baba. So, palitan natin yung millimeters into meters. Mag-multiply tayo ng conversion factor na sa isang metro ay mayroong 1,000 na millimeters. At dahil unit of area ang kino-convert nga natin, i-square natin yung ating conversion factor. At dahil dyan makakancel na natin yung mm square dito at yung mm square dito sa denominator. Tapos merong 2 metro or 2 meters dito sa numerator at merong meter square dito sa ating denominator. Kaya ang matitirang unit na para sa ating R aluminum ay ohms. So by doing the operation, makukuha na natin yung value ng resistance ng aluminum. At ang resistance nga ng aluminum wire natin ay 0.2674 ohms. So, ang babalikan natin yung ating equation na to para sa pagkuha ng resistance ng copper, meron na tayong I aluminum na 3 amperes, yung R ng aluminum natin na 0.2674, at saka yung I ng copper na 2 amperes. Makukuha na natin yung value ng R. So, from the equation nga na ito, na I aluminum, R aluminum equals I copper, R copper, kukuhanin natin yung value ng R copper. Kaya naman, yung I aluminum tsaka R aluminum ay madidivide sa ICU. So, may mga value naman na tayo niyan. Ang I aluminum ay 3 amperes multiplied by yung R ng aluminum natin na 0.2674 ohms. Divided by yung I ng copper natin na 2 amperes. So, makakancel yung unit na amperes natin at ang matitirang unit ay ohms. Kapag pinindot nga natin sa calculator ang ating solution, ang makukuha nating resistance para sa copper ay 0.4011 ohms. At dahil meron na tayong R ng copper, meron na rin tayong length ng copper at saka resistivity ng copper, makukuha na natin yung final answer natin na diameter ng copper. So, para sa pagkuha ng diameter ng copper, meron tayong square root ng resistivity ng copper natin na 0.017 microohm meter. Ito yan, 0.017 microohm meter. Times yung length ng copper natin na 6 meters. Ito yan. Over pi over 4, and then yung R ng copper natin na 0.4011 ohms. So, makakancel natin dito yung unit na ohms. At may matitirang meter square sa loob ng square root. At ang square root ng meter square ay meter. Kaya ang makukuha nating diameter ay in unit of meters. So, kung pipindutin ulit natin yan sa calcu, makukuha na natin yung final answer natin para sa diameter ng copper, which is
5.69 times 10 raised to negative 4 meters, or kung i-convert natin sa millimeters ay 0.569 millimeters. Para sa ating next problem, a rectangular carbon block has dimensions 1 cm by 1 cm by 50 centimeters. What is the resistance measured between the two square ends? And then, between the two opposite rectangular faces. Nakabigay ang resistivity of carbon at 20 degrees Celsius na 3.5 times 10 raised to negative 5 ohm meter. Tapos may pangalawang tanong na, a current of 5 amperes exists in a 10 ohm resistance for 4 minutes. How many coulombs and how many electrons pass through any section of the resistor in this time? Charge of the electron is 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb. So, unahin na natin yung problem A. So, para sa ating problem A, meron daw rectangular carbon block na may dimension ng 1 cm by 1 cm at saka 50 cm. Ang question 1, what is the resistance measured between the two square ends? So, from the square end na to, papunta dun sa square end na to, ano daw yung resistance na mame-measure natin? So, dahil ang dalawang ends natin ay square, ang area na gagamitin natin ay area ng square, which is 1 cm by 1 cm. At yan nga ay 1 cm square. Pero dahil binigay ang resistivity natin na ohm meter, gawin nating meter square yung ating area. So by multiplying a conversion factor na kung saan sa isang meter ay mayroong 100 centimeters, tapos i-square natin yung ating conversion factor dahil nga unit of area siya. Ang area ng square natin ay 1 times 10 raised to negative 4 meter square. Ang length naman ang siyang distance ng dalawang faces natin. At dahil ito ang unang face at ito naman yung pangalawang face sa ating block, meron siyang distance na 50 centimeters or 0.5 meters. Binigay ang resistivity ng carbon na 3.5 times 10 raised to negative 5 ohm meter. Makukuha na natin yung resistance ng ating carbon block. R equals rho na 3.5 times 10 raised to negative 5 ohm meter times the length na 0.5 meters over yung area na 1 times 10 raised to negative 4 meter square. So, makakancel natin yung 2 meter sa itaas at saka yung 2 meter sa ibaba. So, dito makukuha na natin yung sagot natin para sa question number 1. So, para sa question 1 sa ating problem A, ang resistance sa pagitan ng dalawang square faces natin ay 0.175 ohms. Ngayon sa pangalawang tanong, ano naman daw yung resistance between the two opposing rectangular faces? So, kung ito yung dalawang square faces natin, dalawang opposite square faces natin, ito naman yung dalawang rectangular opposing faces natin. Rectangular sa itaas at saka rectangular sa ibaba. So, kung ito yung mga face, nakukuhanan natin ng resistance, sila yung area natin. So, para sa question 2, ang area natin ay ang area ng opposing faces natin, which is rectangular faces. Ito ay mayroong 1 cm na haba at ito naman ay 50 cm. Kaya naman ang area ay length times width na 1 cm times 50 cm. At ito nga ay 50 cm square. Gawin nating meter. Mag-multiply lang tayo ng 1 meter square over 100 square centimeter square. So, makakancel na ang centimeter square natin at magkakaroon tayo ng area na 5 times 10 raised to negative 3 meter square. Ano naman yung length?
Ang length ay ang distance between the two opposing rectangular faces. Kung ito ang rectangular face natin sa itaas at ito naman ang rectangular face sa ibaba, meron silang distance na 1 cm. 1 cm or 1/100 meters. Dahil nga sa 1 meter ay mayroong 100 cm, makakancel lang natin yung centimeter. So kunin na natin yung resistance. Hindi magbabago ang resistivity natin dahil hindi naman nagbago ang ating material na carbon. Kaya resistivity na 3.5 times 10 raised to negative 5 ohm meter times the length, which is 1/100 meters or 0.01 meters over yung area na 5 times 10 raised to negative 3 meters square. So makakancel ulit natin yung 2 meter sa itaas at saka yung meter square sa ibaba. Pag pinindot natin sa calculator yan, ang lalabas na resistance ay 7 times 10 raised to negative 5 ohms. So mag-proceed tayo sa problem B. A current of 5 amperes exists in a 10 ohm resistance for 4 minutes. How many coulombs and how many electrons pass through any section of the resistor in this time? So mayroong binigay na current. Ang value nga ng current na to ay 5 amperes. And then mayroong binigay na resistance na 10 ohms at saka time na 4 minutes. How many coulombs ang meron? So ano nga ba ang relation ng coulomb sa current? Dapat alam natin na ang charge o yung coulomb ay katumbas ng current multiplied sa time in second. Dahil nga ang current ang siyang flow rate ng electrons or yung flow rate ng charge natin. So para makuha nga natin yung charge natin, i-multiply lang natin yung 5 amperes na current natin sa ating time in seconds. Dahil meron ngang 4 minutes dito, multiply natin siya sa 60 seconds. At ang magiging sagot natin dyan ay 1,200 ampere second. At ang katumbas na unit nga ng amperes ay coulomb per second. Kaya makakancel na natin yung unit na second dito. At ang magiging sagot natin para sa charge ay 1,200 coulombs. Sa question number 2, ilang electrons naman daw yung nilalaman ng ating resistor? So from the given na charge of the electron is 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb. Sa isang electron ay mayroong 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb. So from this equation, makakagawa tayo ng conversion factor na 1 electron over 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb. Equal lang naman yan sa 1, diba? So kung i-multiply natin yung charge natin na 1,200 coulomb, makakancel na natin yung unit na C or coulomb. At ang matitira ay ang number of electrons na siya namang final answer natin. At ang final answer nga natin ay 7.5 times 10 raised to 21 electrons. Problem number 4. Calculate the resistance of 1 kilometer long cable composed of 19 strands of similar copper conductors, each strand being 1.32 mm in diameter. Allow 5% increase in length for the lay or twist of each strand in completed cable. Resistivity of copper may be taken as 1.72 times 10 raised to negative 8 ohm meter. So para sa ating problem number 4, may binanggit na length, may binanggit na diameter, at may binanggit na resistivity. Ang tinatanong ay resistance, kaya naman ang gagamitin nating formula ay Rho
L over A. Kailangan lang nating isa-isahin yung values ng rho, ng L at saka ng A. So, unahin na natin yung specific resistance or yung resistivity ng copper. Binigay naman siya na 1.72 times 10 raised to negative 8 ohm meter. Para naman sa length ng ating cable, may binigay na 1 km long cable. So, meron tayong ditong 1 km na haba para sa cable. Pero may sinabi pa rin na allow 5% increase in length for the lay or twist ng ating strand. So, dahil nga naka-twist ang ating cable, meron siyang 5% increase in length. So, mag-a-add tayo ng 5% increase from the original length ng ating cable na 1 km. At ang magiging final length nga ng ating cable ay 1.05 km or 1,050 meters. Para sa huling variable na kailangan natin ng value ay ang area. Ang cable natin ay kinocompose or kinabibilangan ng 19 strand na similar copper conductors. Tapos, ang bawat strand ay mayroong diameter na 1.32 mm. So, para sa kabuoang area ng ating cable, i-multiply lang natin yung bawat area ng isang strand, which is pi over 4d square. So, para sa isang strand, meron tayong diameter na 1.32 mm square. Ito yung area ng isang strand, pi over 4d square. So, gawin na lang din ulit nating meter square ang area para maging uniform yung ating unit of length. So, sa isang meter ay mayroong 1,000 millimeters na square. So, ang area na ito ay ang area ng isang strand. Pero ang cable natin ay binubuo ng 19 na strands, kaya i-multiply natin sa 19 ang ating area para ito na yung magiging total area ng ating cable. So, kung po ipindutin natin sa calcu yan, ang magiging area ng ating cable ay 2.6 times 10 raised to negative 5 meter square. So, kompleto na yung tatlong variables natin. Makukuha na natin yung value ng ating resistance. So, rho, which is 1.72 times 10 raised to negative 8 ohm meter times the length na 1,050 meters over yung area na 2.6 times 10 raised to negative 5 meter square. So, meron tayong dalawang meter sa numerator at meron din namang meter square sa denominator. Kaya ang matitirang unit para sa ating resistance ay ohms. So, kung hindi ohms yung matitirang unit sa ating resistance, ay malamang mali yung solution natin dahil nga ang unit ng resistance ay ohms. So, kung pipindutin na natin sa calculator ang ating solution, ang lalabas na value ng resistance para sa ating cable ay 0.6946 ohms.